sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Great day, Rajukai community. Welcome to another session of Meet Your Future, featuring the must mentor Aldem Dimitilior, a six-figure income earner, car achiever, and one of the Prajukai Council apprentice. And to start with this event, our host for this evening is a former student and now become a Millionaires Club member. Let's give it up to Coach Rosil Siyayan. We're back at it again with another amazing Zoom event for tonight. And of course, I am now very happy and honored to be in front of you again, di ba, sa ating 322, ayan, 322 participants and still counting. Ayan, dumadagdag pa rin po tayo. So of course, bago po ang lahat, pwede po bang patype ng blessings? Ayan, if you can hear me loud and clear sa inyong mga screens, ayan, sa inyong mga phones, sa inyong mga gadgets. Ayan, so thank you so much po sa lahat ng mga nag-type. So of course, gusto ko po munang batiin ng magandang gabi. Ayan, magandang umaga, hapon, tanghali. Ayan, because I do believe that we are live all across the globe. Ayan, so you heard it right. Tayo po ay live from different parts of the world. So hello, hello, hello po sa lahat ng mga business partners, business associates natin na from different parts of the world. Ayan, ulit-ulit. Ilang world bang babanggitin ni Coach RZ? Ayan, so of course, lahat po ng mga nandito, feel free po, ayan, to type. Meron ako nakitang Riyadh, ayan, to type kung nasaan po kayo right now. Ayan, para at least makita ng mga audience din natin, di ba? Yung mga viewers po natin, mga participants po natin, kung gaano kalakas ang ating Project High community na makapag-expand, di ba? Sa iba't ibang lugar dito sa ating mundong, ayan. Ayan, ang dami UAE, una ko nakita, Qatar, Malaysia, Bahrain, Kuwait, Pasay, LA, ayan. Singapore, Saudi, ayan. Sabi, dami nating Middle East. And of course, ayan, hello, hello from Hong Kong, Kuwait, Mindoro, Riyadh. Ayan, so tuloy-tuloy po. May Poland, ayan. Okay, ang daming taga Kuwait. Ayan. So hello, hello, hello po sa ating lahat. So of course, we are going to give a little bit of time para po ay dumami pa tayo. And of course, I do suggest sa lahat po ng mga naandito na i-share po ang link na ito, 'di ba, sa inyong mga friends, sa inyong mga leaders, sa inyong mga qualifiers, even sa mga mentor mo, 'di ba? If you think wala pa siya dito, kasi lahat po tayo talagang we all need to be present at all times. Kahit naman po, yes, we do have this kind of event every single night, pero iba-iba din po yung ating mga speakers. And, ayan, so I'm pretty sure na mamaya, ito pong tatawagin po natin is talaga pong mabibigyan tayo, hindi lang po ng knowledge, but a inspiration. Inspiration. May nag-I love you sa chat. Ayan, I love you to po. Oo, di ba? So, thank you po sa lahat ng mga nandito. So sana po, ayan, ay makinig po tayo ng mabuti, 'di ba? And lahat po tayo dito is ma-absorb ang lahat ng mga ituturo, i-share ng ating mentor maya-maya. And of course, please do stick up until the end dahil, ayan, I am going to introduce myself first pala. Ayan, my name is Coach Rosil Ziyanto. So I am from Bicol. Ayan, so isa po ako anak ng OFW, but right now, turned into a millionaire dahil po sa tulong ng ating Project High community. Ayan. So of course, I would like to give a shout out to Technocrat community as well. Ayan. So from Bicol pa po yan. So right now, we are with our Project High community, di ba? In collaboration with the other teams all across our company. Ayan. So ngayon, I am very honored to, of course, introduce the event that we have right now na Meet Your Future. Ano nga ba talaga itong pinasok po nating event? 'Di ba? Actually po, kakagaling lang din namin sa awarding ng aming team. Kaling na lang. So local business associates po namin is na-awardan. Sabi ko nga, because I was the opening, 'di ba kanina, sabi ko din doon na maganda na dapat nakikita mo kung saan ka pwedeng papunta. Ayan, kasi actually po sa mga nakapag-attend last Saturday, ayan, ako din po yung host. So I said that time na kumbaga po ako ay naimbitahan ng isa sa mga classmate ko before. So one of the reasons why I joined here is that gusto ko yung present niya.
Ayan, because that person who invited me here, ako po drop out and siya kumikita ng 50,000 average in a month. So kumbaga po talaga sabi ko, hindi ko man maintindihan gaano yung gagawin. Hindi ko din ma-picture out na gagawin ko talaga siya ng long term that time. Pero dahil po na-inspire ako and sabi ko gusto ko din yung present niya. Gusto ko yun din yung maging future ko, 'di ba? Kaya po ako talagang nag-decide na sumali din po dito, 'di ba? So this isn't about me. Yes, I'm just telling you na ito pong event na ito will solidify. Ayan, gusto niyo 'yon. Will solidify that decision na simulan mo ito, seryosohin mo ito, and especially kung kayo po ay part na po ng team natin, I encourage you to invite more people para po at least ma-maximize natin yung event natin tonight. Alright? So, of course, I believe this person is ready, 'di ba? Ready na po ito and talaga pong ready na din po kaming lahat, tayong lahat para po makinig sa kanya. Ayan. So, of course, I would love to introduce him. Ayan. So, do we have a video? Okay, of course. So, before I introduce this handsome, 'di ba, na mentor po natin, I believe you have a video. So, Tech, please play our videos. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. I get down. All right, so of course, let's give it up to our EC Top 500 car achiever, a six-figure earner, and a Project High Council apprentice, Mentor Aldem Dimitilla. Yon, palakpakan nyo naman yung napakaganda nating host natin ngayon. Okay, so sa lahat ng andito, grabe, salamat naman po sa pag-introduce sa aking coach, Rosel. Sobrang excited din ako syempre ngayon na i-share sa inyo, kaya mas maganda na i-send ninyo yung link kasi nang sa ganon, mas makatulong pa tayo sa mas maraming tao. Kaya yon, I'm so excited na ipakita din sa inyo ngayon. And I know for sure kayo po lahat dito ay ang iba dito naman ay hindi pa mga members, no? Ang iba naman kumbaga first time din masendan ng link pero nakapasok ngayon. So sa akin lang siguro before ako mag-proceed, mas maganda na iset mo yung sarili mo ngayon nang sa ganon kahit papaano na panimula ng taon ngayon. Happy New Year din pala sa lahat ng nakapasok ngayon kasi panimula ng taon, ibig sabihin ito yung magandang kumbaga magtanim, ito yung magandang magsimula kung ano man yung gagawin natin negosyo sa panahon ngayon. Tama po ba? And yun, shout out po sa lahat ng mga leaders natin at syempre sa mga guests po natin na nasa iba't ibang lugar ngayon, nasa iba't ibang bansa. Yan, ang iba naman ngayon na may nakapasok nasa Canada, nasa US, and iba po yung oras, I think, pag nasa mga first world country like sa US, I think mga 8 hours po yung ano natin, no, yung parang advance. Kaya may good morning po, siyempre may good evening and good afternoon po sa lahat ng andito. Siyempre sa lahat ng andito sa Pilipinas, good evening po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi gabi na po dito, no? Kumbaga, more than 10 p.m. na, going to sleep na dapat. Pero ngayon, andito ka pa rin
nanood ka pa rin at pakikinggan mo pa rin, ibig sabihin, seryoso ka talaga sa gagawin mo, seryoso ka talaga sa itatanim mo ngayong taon na to ng 2025. So let me start my screen share para nang sa ganon, mas makilala nyo pa ako ng todo. And sobrang saya ko ngayon kasi alam mo yon, ngayon nakapag-talk tayo ulit dito sa inyo at syempre makakasama ko kayo ng mga siguro pinakamahaba na po yung 1 oras. Okay, so bibilisan ko lang pero sana bigyan mo ng oras kasi napakaganda pag nabigyan mo to ng oras na alam mo yon, I know na meron ka talagang maiintindihan dito. So unahin ko dito. Naniniwala ka ba na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay may purpose? Paki-comment nga diyan, yes, mentor, or yes, sir. Yan, naniniwala ka ba na yung pag-attend mo ngayon may purpose yan kung bakit ka naka-attend ngayon? Oh, naniniwala ka ba na may purpose kung bakit na-invite ka ng coach mo, ng mentor mo, bakit na-explain sa iyo ang negosyo? Ako naniniwala po ako kasi ang buhay kasi natin nakano na to kumbaga naka-record na, kumbaga nakalista na sa malaking libro na nasa taas. Hindi mo ako masyadong sa religion, no? Pero I believe po talaga na yung mga mangyayari pa lang at yung mga nangyari na, yan po talaga ay kumbaga nakalista na, nakadictate na sa buhay natin. Kaya ako, itong pag-attend mo ngayon, itong pagpapakinig mo sa ganitong opportunity, yung pinakinggan mo itong opportunity sa coach mo, sa mentor mo na nagpaliwanag sa iyo sa negosyo, may purpose yan kung bakit napakinggan mo, kung bakit ito nakita mo. Kaya ngayon pa lang po, pukusan mo, pakiramdaman mo lahat ng sasabihin ko, and ngayon pa lang, sa isip at sa puso mo, kailangan meron ka ng parang gratitude na nararamdaman, pasasalamat na nararamdaman. Kaya okay lang po ba before ako next slide ko, okay lang po ba na mag-thank you tayo sa unang-una sa taas, pangalawa sa taong nagdala sa atin dito. And ako po mismo, personally sa inyo ngayon, thank you sa taong nagdala sa akin. Thank you sa taong nagpakita sa akin ng opportunity kasi because of you, nagbago ang buhay ko. And syempre sa inyo lahat, sa buong community natin sa Project High. Okay, so basta, nung pag-attend mo ngayon, maybe ito na yung calling sa'yo na matagal mo nang hinihintay. At ito na yung calling sa'yo na this year, meron ng mababago. Maybe, hindi ko alam, maybe matagal ka na sa pagtatrabaho, maybe matagal ang sipag-sipag mo, maybe 8 years, 5 years, 10 years ka na sa work mo, pero wala pa rin nangyayari. So this time, pakinggan mo to kasi this is calling na pwede mo tong gawin this time para after this presentation, sigurado po, magugustuhan mo siya at sigurado po magdi-decide ka na gawin. Para tulong-tulong tayo dito hanggang dulo, hanggang matapos tong 2025 para 2026 madami tayo na maging successful sa buhay. Alright? Yan, so let's proceed my next slides po. Okay lang ba naka-eyeglass ako or walang eyeglass? Anong gusto nyo? Comment kayo dyan. May eyeglass or walang eyeglass? Okay lang naman din kung walang eyeglass ako. Yan. Okay lang ba walang eyeglass? Sige, hindi ako mag-eyeglass para maiba naman. Yan, so, by the way po, my name is Mentor Aldem. So, ako po ay taga Masbate, Region 5, part po ng Bicol. So, yan, pinanganak po talaga alam mo yun, pinanganak din na wala din pong walang-wala kasi siyempre sa probinsya, kumbaga taga-bukid, mga nihay pagpalay, mananggi ay o kanang mais sa Bisaya na. So, yon. So, isa din po ako sa mga na-share sa ganitong negosyo na kumbaga na-explainan, then kumbaga pinakinggan, then nag-start, then ito po, kahit pa paano po, nagbago po talaga ang buhay. Okay? So, para at least may idea ka na paano ako nagsimula. So, siyempre, hindi man ako nagsimula agad dito po na ganito agad. Siyempre, nagsimula po ako is part-time. So, sa lahat ng andito po, ng mga part-timers, yan, sa lahat po dito ng mga nagtatrabaho, congratulations kasi katulad mo rin po ako. So, 8 years po ako empleyado. So, ako po ay electrical. Graduate po ako ng electrical. So, naging registered master electrician din po ako. So, nag-work po ako ng maraming kumpanya. So, nakapag-work po ako sa Masbate, sa Maselco, Lineman,
Tapos nakapag-work din po ako sa DMCI, yung tagagawa po talaga ng kuryente, yung power plant. Yan. Tapos nakapag-work din po ako sa mall. Sa mall naman, sa engineering department. So kaharap ko mga malalaking aircon, tapos makina ng mga malalaki. Then nakapag-work din po ako sa mga condominiums na siyempre, andun kami sa powerhouse. Ang ano para namin doon, electrical. In short, ako po yung nagsasalita right now na nagsimula po na wala din po talagang idea sa business. Walang idea. Tapos ako po yung tipong tao din na nung sharean ako sa ganitong negosyo, hindi ko rin po ito gusto. Sino dito yung pag na-share ng business na ganito or naipakita, hindi agad madrawing ang mukha? Sino dito yung ang mukha hindi na agad madrawing pag nakakita na ganito? Pag alam mo na sharean, congratulations po kasi bakit? Alam ko tao ka din katulad ko, nakakaramdam ka. It means ako po ay nagsimula din po sa ganon. Nagduda ako sa simula, totoo kaya yan? Mangyayari kaya na may totoo ba talagang may kumikita dyan? Parang ganyan yung nasa isip ko that time. Kasi can you imagine po, ako po ay nag-aral po ako working student. Tapos siyempre yung mindset ko is parang naluto po talaga to become empleyado, to become employment. Kasi nga, normal naman po talaga, pinapalaki tayo ng mga magulang natin to become employment. Tama ba na sinasabi ng magulang natin na, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagkalaki mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Which is yun yung mindset na nasimulan ko talaga nung pagkabata ako. Naghanap talaga ng trabaho. So imagine mo ilang years po na program sa akin na ang akala ko, makukuha ko yung pangarap ko kapag ako ay nagtatrabaho. Kasi nga, yun yung simula pagkabata, yun na po yung na-mindset sa akin. So, hindi po biro na kapag na-sharean tayo ng opportunity, agad-agad magkaroon agad tayo ng open mind, hindi po agad-agad. And katulad mo ngayon, maybe this time, medyo alanganin, no? Yan. So, tatanggalin natin itong konti. Na, may tatanggalin ako. Paano ba ito tanggalin? Ito yata. Yan, okay na ba? Okay na? Parang nagdoble yung ano. Parang hindi yata ito matanggal. Eh. Okay lang yan. Okay lang yan. Yun! Okay na, okay na. Yan. Kasi yung ano ko, yung screen ko dito, lumalak. Kumbaga, pumapasok dyan sa inyo, di ba? Yan. Okay na ba? Okay na? Okay. So, let's proceed po. Yan, so sa makatuwid po, sumubok ako sa titong negosyo, mga kapatid, sa lahat ng andito, sumubok ako. Pero katulad mo lang din na wala din pong idea sa ganitong negosyo. Kaya in short po, pakinggan niyo po ako kasi yung title ng ano natin ngayon is Meet Your Future. Ibig sabihin, ako mismo ang magpapatunay na makikita niyo po at mararamdaman niyo po yung magiging future niyo po pagdating ng 1 year, 2 years, 3 years from now. Kasi nagsimula ako na as in zero, walang idea sa business, mahiyain, walang kulang sa confident, and ganun po ako nagsimula. And maybe ikaw this time ganun din, na may mga times na minsan nahihiya tayo sa sarili natin or nahihiya tayong humarap sa tao, nahihiya tayong makipag-video call, nahihiya tayong makipag-usap. Ganun na ganun din po ako nung nagsimula. Pero dumating po sa point, I realize po bilang isang ako na nagtatrabaho before na ang tagal ko nang nag-work, yung 8 years kasi pagiging empleyado ko, yan po ay sa street po yan, electrical po talaga. Pero before kasi po ako nag-aral kasi medyo nakapag-aral ako ng college, 20 years old na dahil sa kahirapan ng buhay, walang pang tuition fee yung mga magulang ko, walang pambayad. Kaya ako mismo personally, naghanap ako ng paraan sa sarili ko na mag-working student sa ganun makapag-aral. So, medyo nakapagtrabaho muna bago ako nag-school. Alam mo, pumasok sa school ng college. So, nakapag-try din ako ng trabaho, ng iba't ibang trabaho before ako naging electrical. O, para at least may idea kayo na naranasan ko maging gasoline boy. I remember po talaga 3 months lang ako kasi nilagnat po ako. So, before ako naging electrical tapos naranasan ko din po maging water refilling station, yung taga ano ng tubig na iniinom natin, yan naranasan ko yan na trabaho. Tapos naranasan ko rin po mag-work ng waiter sa isang restaurant din po na nagtrabaho ako doon almost 2 years.
Ang liit lang ng sweldo doon mismo sa Masbate. And naranasan ko mag-work sa palengke, yung ano, yung 'di ba pagpupunta ka ng palengke, may mga nagtitinda ng ng mga sari-sari store na may mga bigasan, may mga coffee. Pagdating sa palengke, may mga ganyan. Nakapagtrabaho ko diyan, tindero, sabi ko, grabe. Grabe na yung experience ko sa ganyang work. And hindi ko na nga tinutal po kasi ang nilagay ko diyan 8 years lang na empleyado bilang isang, alam mo yun, bilang isang electrical. Pero I realize nga po na sa tagal ng panahon na pagtatrabaho, na nung nasiran ako nito, sabi ko walang nangyari sa buhay ko. So this is the time na pwede ko tong subukan at tingnan at gawin. So yun nga, sinubukan ko. O, ito na po. Yan. So ito po kung paano ako nagsimula na uma-attend po ako part-time. As in, pumupunta po ako sa opisina, nag-a-attend ako ng training, and paki-comment nga dito na advantage. Sige, paki-comment. Kasi, sobrang advantage mo ngayon. Why? Can you imagine po, nagagawa mo ang business while nasa work ka, while nasa ibang bansa ka. Na imagine ha, kung ikaw ngayon OFW ka, meron kang natatanggap na sahod. Tapos, meron kang ginagawang business na hindi alam ng amo mo. Tapos, dito mo makukuha parang yung pang-ipon mo, di bali, sabi pa nga nila, di bali maubos ang sweldo mo kakapadala, okay lang kasi may business. Pero ang point ko, gaano kaganda, gaano kasaya na habang may ginagawa kang trabaho ngayon, nasasabay mo ang negosyo kasi because of the technology, because of the online, lalo na ngayon nga, almost, halos AI na po tayo eh. Ang bilis na, even mga captioning natin ngayon, ang bilis na, tama. And ang sa akin lang, kailangan mo i-take advantage yung pagkakataon na may cellphone ka, may load ka, especially kung libre wifi dyan sa amo mo. Especially kung libre wifi dyan sa company mo, na hindi ka na nagbabayad ng wifi. Gamitin natin ang pagkakataon na yung online, yung Facebook natin, magamit natin na makapagpapasok sa atin ng income, ng earn. Kasi kung i-compare mo sa akin ngayon, sa amin dati nung nagsimula, medyo mabagal, medyo mas maano sa amin before kasi kailangan talaga namin pumunta sa opisina, kailangan talaga namin alam mo yon, walang ganito po na, imagine ilan tayo ngayon naka-attend, nasa 500 po. Ang samantalang ang laman po niya nasa opisina po, nasa 200 lang yan. Tapos matatapos yan ilang oras, aabot minsan ng 3 oras. Tapos nakaupo po kami. Ganyan. So ganyan kami nagsimula. Tapos galing work, tapos punta na naman. Kaya masasabi ko, advantage mo to ngayon. Lalo na nasharean ka ng taong nag-invite sa'yo. Okay, so please, pakinggan mo to hanggang dulo ng sa ganon, mas maintindihan mo. At sabi ko nga po, sinimulan ko sa iyo ngayon na ipakita at itapik ano yung advantage mo na nakita mo tong opportunity sa panahon ngayon, lalo na 2025 na. So, tapos panimula pa lang ng 2025. Okay? Yan. So, nung ginawa ko ang business, siyempre, eto po, 1 year and 3 months. Nag-full time na ako. Pero, 1 year and 3 months, part-time po ako. Katulad mo ngayon, kung nasa ibang bansa ka, or ngayon, nag-uopisina ka dito sa Pilipinas, or ngayon, kung ano man ang trabaho mo dito sa Pilipinas, after mo work, isabay mo lang siya sa online. After mo work, pwede ka pumunta din sa opisina. Kung ikaw naman ngayon OFW, kung saan ka libre, doon mo lang siya gagawin. So, sabihin natin, OFW ka. O, siyempre, OFW, may 2 years, ano yan, kontrata. So, tapusin mo muna ang kontrata. Pero pagkatapos ng kontrata mo, kapag sinimulan mo siya ngayon, sigurado yan, makakaipon ka ng malaki, mas magkakaroon ka ng skills, maraming skills, na after 2 years, pag uwi mo sa Pilipinas, hindi mo na kailangan bumalik pa ng ibang bansa para magtrabaho. Bakit? Kasi yung kikitain mo sa ibang bansa, like for example, kumikita ka sa ibang bansa ng 30,000 per month or 20,000 per month, or kung andito ka man sa Pilipinas, kumikita ka ng 15 to 20,000 per month. Magtatrabaho ka pa ba? Ibibigay mo pa ba yung buong oras mo na 8 hours or 10 hours kung ang kinikita mo sa pagiging empleyado ay kinikita mo na dito or higit pa? Siyempre, pipiliin mo yung may freedom ka, pipiliin mo yung makasama mo yung pamilya mo na magkaroon ka pa ng income. Correct or correct? So, that's my point na parang ipaparamdam ko sa iyo ngayon na
ipaparamdam ko sa iyo ngayon na kapag ito ginawa mo, na kapag ito sinabayan mo, yung taong nag-invite sa iyo, 1 year, 2 years from now, ibang-iba po talaga ang magiging buhay mo. Kumbaga, mapapalitan yung kinikita mo sa pagiging empleyado na 20,000 per month. Dito, pwede kang kumita ng 20,000 per month din. Pwede ka kumita ng 30,000, 50,000, or even 100,000. So like me ngayon, nag-100,000 ako per month. Samantalang po dati, nung electrical po ako, kumikita lang po ako ng 15 to 18,000 per month. May overtime pa yon. Diba? So, ang layo-layo, pero sinimulan ko muna siyang part-time. Para at least makarelate ka, pwedeng-pwede po siya sa lahat ng mga nagpa-part-time. Alright? So, ayan. Dahil lahat naman tayo nga, may pangarap sa buhay. Tama or tama? Kaya nga tayo nagtrabaho kaya nga tayo pumunta ng ibang bansa, kaya nga tayo nag-work kasi 'di ba, pangarap natin magkaroon ng ganito. Kumbaga lahat, wala naman sigurong taong walang pangarap, correct ba? O lahat nandito, sino yung walang pangarap? Pwede nang umalis sa Zoom. Pwede ka nang mag-log out sa Zoom. Kidding aside, no? Tapusin mo hanggang dulo. Ang point ko is, walang taong hindi nangangarap magkaroon ng ganito. Lahat po tayo may pangarap. Ang iba lang, simpleng pangarap, saktong pangarap, at iba naman yung malaking pangarap. Ang iba naman, kumbaga tama lang na pangarap. Pero itong pinakita ko po sa inyo, yung magkaroon ka ng ganito, actually po, pangarap to ng isang ordinary na Pilipino na mabigyan ng buhay at masarap na buhay ang pamilya. Correct or correct? Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng house in lot? Tama or tama? Siyempre lahat gusto kasi para mabigyan mo yung pamilya mo ng siyempre magandang tirahan. Itong nakikita mo ngayon na pangarap, this is basic needs or basic necessity ng isang tao. Yung shelter na tinatawag natin, yung bahay, pangangailangan po yan ng isang ordinary na tao or yung sa atin bilang isang Pilipino. Correct? So lahat tayo nangangarap ng ganyan. Kaya nga tayo nagsisipag, nag-overtime, nagpupunta sa ibang bansa kasi pangarap natin mabigyan ng siyempre bahay yung pamilya natin. Siyempre gusto rin natin magkaroon ng alam mo yun, gusto rin natin magkaroon ng savings kasi or gusto rin natin magkaroon ng cars. Siyempre, sino ba naman ang ayaw magkaroon ng car? O, di ba? Sabihin na lang natin, magkaroon ka ng car, panang sa ganun, magkaroon ka ng komportable papunta doon sa trabaho mo or else maisakay mo yung pamilya mo. Di ba? Wala namang taong hindi talaga. Ako na po ang magsasabi siguro kung ikaw yung tipong taong nakaatin ngayon at sasabihin mong hindi ka nangangarap ng ganito, siguro na lang siguro, parang tinanggap mo na lang sarili mo dahil yun nga sa kinikita mo ngayon ay hindi talaga kayang bilhin. Kasi nga, sa laki nito, tapos ang kinikita, ang liit. Kaya nga, ngayon po, pakinggan mo ako kasi may pagkakataon ka na, katulad ko na, kung maliit man ang kinikita mo, dadagdagan natin. Dadagdagan natin, nang sa ganun, palakihin natin, nang sa ganun, hindi na papasok sa isip na, ay, sa inyo na lang yan, kasi hindi na ako nangangarap ng ganyan. Actually po, nangangarap ka. Nagkataon lang na hindi mo na lang siya pinangarap. Kasi nga po, dahil ka kulang sa income. So, ito yung reason, una kong pinakitang slides kanina, ito yung reason mo kung bakit ka naka-attend ngayon. Kasi nga, to tell you honestly, dyan sa ilalim ng puso mo or sa isip mo o dumadating sa point na nagpipray ka na sana mabigyan ka ng ganitong experience or ganitong pagkakataon, ito na yung pagkakataon na binigay sa'yo at ipapakita sa'yo. Pero to tell you honestly po, direct to the point, yung hinihilingan natin, yung kung saan tayo nanghihiling o humihingi ng tulong, siyempre sa taas kay God. To tell you honestly, direct to the point, hindi naman po talaga siya ang bababa para siya mismo ang magbigay sa'yo ng personally o sabihin sa'yo, ito house in lot sa'yo to. O ito car sa'yo to, o ito mag-travel ka, bababa dito si Lord para ibigay sa'yo ng personal. Hindi po. Si Lord po ay gagawa po siya ng kaparaanan. Gagawa po siya based, may gagawin siyang tulay or may gagawin siyang tulay na maghahatid sa'yo sa isang opportunity na bibigyan mo siya ng sipag, bibigyan mo siya ng tiyaga, na kapag ito nagbunga, doon mo siya makukuha yung pangarap mo. Did you get my point? Kaya kayo ngayon andito. Ulit, pasalamatan mo yung taong nag-invite sa'yo kasi bakit po? Ikaw po ang isa sa baga nabigyan ng pagkakataon na makita itong opportunity. Siyempre, imagine kung lahat ng dreams worth 14 million, tapos ang kinikita natin ngayon ay, example, kung bikita ka na lang ng
ng 20,000 tapos nakapag-ipon ka, kunwari natin, nakapag-ipon ka ng 10,000. So 10,000 times mo siya ng 12 months, that is 1 year, tama po? Oh, simple mathematics lang naman po yun. 10,000 times 12 months, that is 1 year. Ang magiging total nyo po dyan is nasa 120,000 lang po. So, 120,000 times 10 years, that is nasa mga 1.2 million, mga more than 1 million. Imagine, bago ka makakuha ng 10 million, 1 million, aabot siya ng 10 years if nakapag-save ka ng 10,000 pesos per month. That's reality speaking po. Ibig sabihin, makakaipon ka ng 1 million or more than 1 million sa loob ng 10 years. If ikaw merong naiipon na 10,000 per month, paano kung wala? Ay walang maiipon na 1 million after 10 years. Kung ang pangarap mo 14 million, hindi kakayanin. Correct or correct? Did you get my point? Kaya wag kang magtaka bakit until now, ganun pa rin po ang nangyayari sa buhay natin, ganun pa rin ang nangyayari sa buhay mo kasi because of the budget, kulang na po talaga. Kaya kung gusto mo talaga na alam mo yun, makuha mo yung pangarap mo, may paunti-unti, eto po, pakinggan nyo po to hanggang dulo kasi itong pangarap mo na to, sasagutin natin ngayon dito na kapag ginawa mo at tuloy-tuloy mo itong gagawin. Sabi ko nga po, meet your future. Ako mismo ang ma-meet nyo ngayon. Ano ang nangyari kay Mentor Alden? Kasi po, na-realize ko lang din to na nung nagtrabaho ako, na paulit-ulit 8 years na ako nagtatrabaho at wala pa rin nangyari. And true enough, nung naintindihan ko at ginawa ko ito po, at least may idea ka. Yung dating nagko-commute, di ba? Yung dating nagko-commute, yung dating nagta-tricycle, yung dating minsan naglalakad papunta sa trabaho, yung dating nagbabike lang papunta sa trabaho, yung dating hindi ka to pinangarap kasi mamakiruhay ramang kong kabaw sa una, kung sa Bisaya pa. So, mamakiruhay ra kong kabaw, no? Kami po, ako po, hindi lang po ako ang nagkaroon ng resulta, kundi marami. Yung tinatawag namin na Divitillier Brothers. Kasi ngayon po, 3 na po kaming may sasakyan. Yan, si Axel, si GR. So ako naman, yung sasakyan ko is Toyota Hilux na Conquest top of the line. Tapos yung brother ko naman is yung Ford na Ranger na top of the line din. Tapos yung kapatid ko naman, yung G4 naman na Mirage, di ba? So, imagine 3 na kami ngayon na nagkaroon ng resulta kasi sinimulan po namin. Nag-start po talaga kami sa, alam mo, part-time pa lang, then ginawa talaga namin, sineryoso namin. Yan po yung nangyari. Okay? So, tapos naibigay sa amin yung travel. Di ba doon sa pangarap kanina na pinakita ko, magkaroon ng sasakyan, yung pinangako talaga doon na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng mga travels. Dito po na-experience. Take note po ha, empleyado po ako for almost 8 years. 8 years po na walang nangyari po. And nung napanood ko to, nung na-share ko sa akin ang opportunity, yung taong nagdala sa akin dito, lahat ng sinabi niya about doon sa dreams, may duda din ako that time, kaya ko kaya yan? Pero nung sinubukan ko talagang opportunity at ginawa ko talagang opportunity, grabe, sabi ko, yung cars, nagkaroon ako, tapos nadamay pa yung mga kapatid ko. Tapos sa travel din, nadamay rin yung mga kapatid ko. O tingnan, 3 kami, nakapag-experience kami ng cruise ship, di ba? Tapos, yan, dahil nga dito, unti-unti po siyang nangyayari. So, andyan na yun, nagkaroon kami ng sasakyan, nagkaroon kami ng mga travel, di ba? So, siyempre, automatic na yun, magkakaroon ka rin po ng savings kasi nga, hindi ka man makakapag-travel kung wala ka din savings, di ba? So, ganun siya. Then, nakapunta kami ng Singapore, ako po mismo, tapos yung mga kapatid ko, din mga kasama ko din, yung mga mentors na nagturo sa akin. Yan, di ba? So, next naman, nakapunta ako ng Taiwan. Can you imagine na hindi man to pumasok sa isip ko that time? Kasi ang alam ko lang po dati, alam niyo po, ganito. Ganito po ha, ang alam ko lang po dati ay trabaho, tapos after trabaho, uwi bahay, tapos pagkagising na naman, trabaho na naman, tapos sweldo. Pagka-sweldo, siyempre, konting date kung may boyfriend, kidding aside ha, pinatawa lang kita ha, kung may girlfriend. Di ba yun yung ng isang empleyado na siyempre pag nakasweldo ka, magde-date kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, kakain kayo mang inasal or Jollibee.
Tapos uwi na ng bahay, di ba, papaalam, tapos trabaho na naman, uwi na naman ng bahay, trabaho na naman, uwi na naman ng bahay, maliliit ka, pagagalitan ka ng boss mo, tapos bawasan ang sweldo mo, di ba? Tapos bumawi ka kinabukasan, nag-early ka ng pasok, pero wala naman dagdag ang sweldo mo. Di ba yung mga ganun? Nagkapalit, chinismis, chinismis ka pa ng kasama mo sa trabaho, ang dami mong kalaban eh. Tapos alam mo yun, nauubos yung araw ng taon, tapos tumatanda na yung edad, wala pa rin nangyayari. Sabi ko, nakakatakot to. Kaya nung naintindihan ko talaga to, sabi ko, buti na lang. At ito yung nangyari. And ngayon, for now, naka 5 countries na ako, tapos nakapag-cruise ship, international 5 countries, tapos dito sa Pilipinas, parang napuntahan ko na halos ang lugar. Can you imagine na dati, hindi ko nga mapuntahan yung lugar. For example, nag-work ako dati sa Cebu. Nag-work ako dati sa Cebu. Even mga tourist spot sa Cebu. Alam mo yon kasi since busy ka sa work, hindi mo mapuntahan ng basta-basta kasi busy ka sa work. Work, work, work. Di ba? Ganyan siya. So, di ba, can you imagine? In-explain lang to sa akin, tapos unti-unti siyang nangyayari. Ang sarap sa pakiramdam na gusto ko na right now, na habang nagkukwento ako sa inyo na nakikita nyo naman po, dati nga po akong empleyado. 8 years na gusto ko na habang nagkukwento ako, nadadala kita sa emotion, sa excitement na kapag ito sisimulan, diretsuhan na kita ha. Wala din naman pong negosyo na magsisimula agad sa malaki. Tama, para hindi ka rin mag-expect ng sobrang 100%. Siyempre, magsisimula ka sa maliit. Katulad ko. Pero, gusto kitang dalhin doon sa future na kapag ito sisimulan mo, January 11 po, ngayon, believe me, next year, January 11 din po, masasabi mo sa sarili mo at ipagpapasalamat mo na buti na lang at napakinggan ko si Mentor Aldem. At Mentor Aldem, nagising mo yung puso ko, nagising mo yung pakiramdam ko na may chance pa pala akong pwede umasenso. Gisingin mo lang yung pagkatao mo, gisingin mo lang yung nakatago na mga pangarap mo dyan. Kasi pag once na nagising yan, sigurado hahanap ka ng paraan na kung ano yung nangyari sa amin, pwede mo siyang gawin at pwede mangyari sa'yo. Dinadala ko ngayon sa kwento na may something energy na pwedeng makadiin sa'yo dyan para after dito, nakapag-decide ka na 100% at gagawa ka ng paraan na makapagsimula talaga this time. Did you get my point? Now, ito ipapakita ko pa to lalo sa inyo kasi dito po ako mas lalo po ako nagising. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, empleyado po ako. Again, sa mga empleyado, maybe meron akong matatamaan dito na prinsipyo mo, which is, hingi ako ng sorry sa'yo kung halimbawa, matatamaan ko yung prinsipyo mo no, na meron akong mga babanggitin dito na, eto po, based on numbers, and reality lang po ang sasabihin ko. Walang dagdag, walang bawas. Katotohanan lang po. Pero, ako po hihingi ng dispensa kung medyo meron akong words na mabibitawan at labag sa kalooban mo. Yan po ay hindi ko po sinasadya. Pawang katotohanan lang po ang sasabihin ko. Okay lang ba yon? Kasi ito po yung napagising sa akin bilang si Mentor Aldem ninyo na ginagawa po ngayon ang negosyo ng tuloy-tuloy na. So, isa sa mga dahilan kung bakit ngayon until now ganun pa rin po ang reality ng buhay mo, ganun pa rin po ang resulta. It's because can you imagine po ngayon guys, kung ikaw po sumasahod ka ng 25,000, tapos yung rent mo sa bahay 5,000, di ba? Tapos siyempre may mga bayaran ka. Yung ganito po, tanong ko po sa inyo, normal ba ito na pangangailangan ng isang tao? Normal po ba ito na pangangailangan ng isang pamilya? Sa ayaw at sa gusto mo, ito po ay gagawan mo ng paraan at kailangan mo gawan ng paraan. Sa ayaw at sa gusto mo, magtatrabaho ka, lalo na kung may pamilya kasi ipoprovide mo to para sa kanila. Correct or correct? Yes, ipoprovide mo to kasi anong mangyayari sa sarili mo kung hindi mo to gagawin? Tama, so siyempre, kung ikaw ay nagtatrabaho, kailangan mo mag-rent. Kasi pangit naman po kung nagtatrabaho ka tapos wala kang titirahan. Saan ka titira? Sa ilalim ng imbornal? O makikitira? Nakakahiya naman po kung makikitira ka pa until now sa nanay mo. Diba? Nakakahiya naman po kung makikitira ka pa rin ngayon sa tito mo or sa pinsan mo. Siyempre, maghahanap ka talaga ng paraan. Once na nag-work ka, maghahanap ka ng isang space na pwede mong matirahan. Correct? Tapos electricity.
Siyempre, hindi naman po pwede, lalo na may cellphone ka na, kailangan mo mag-charge. Di ba? Lalo na, ang pangit naman po, ang dilim-dilim, nagre-ready ka ng pagkain mo, nagre-ready yung pamilya mo ng pagkain, wala man lang pong electricity. Siyempre kailangan, ang tawag po nito ay basic needs or basic necessity ng isang pamilya or basic needs or basic necessity on yourself, sa sarili natin. Ito ay pangangailangan po talaga natin. Okay? Water, alangan naman po, hindi tayo iinom. Alangan naman po, hindi tayo maliligo. Correct or correct? So, kailangan po yan. Internet. So lalo ngayon sa panahon ngayon, which is may cellphone na, lalo na may katawagan na si ganito, si Love Love, di ba? Katawagan mo na, so kailangan mo talaga ng internet. Lalo na kung 2 oras, 4 na oras mo, kabidyo ko, lalo na pag mga OFW. Di ba? So kailangan mo yan. Eh, sasabihin mo sa akin ngayon, Mentor, wala man kaming internet sa bahay. Wala kang internet, pero naglo-load ka na naman ng 100 pesos. O, pag ipunin mo yun hanggang 1 buwan, nasa 1.5 din yun. Internet pa rin po yun. Diba? So pagkain, alangan naman po hindi ka kakain, siyempre kakain ka rin po. Hindi naman po pwedeng mag-duty ka or hindi naman po pwedeng pupunta ka ng work tapos wala kang kain. Siyempre, pwede kang mahimatay doon or ano ang pwedeng mangyari sa iyo doon. At pwedeng mamamatay talaga. Tama? So kailangan po talaga ng pagkain. Transportation. O siyempre, di ba, wala ka pang sasakyan. O kung sabihin mo naman sa akin ngayon, may motor ako, mentor. O motor, gastos ka pa rin po ng gasolina. Di ba? Maintenance nun, insurance mo pa nun. So may gastos talaga. So kailangan mo talagang transportation, yung pamasahe mo. Actually po, kinompute po natin dyan sa 6,000. O, siyempre yung mga gamit mo, mga toiletries mo, siyempre sa bahay, yung mga gamit-gamit mo dyan. Siyempre, mga pang-personal mo na mga gamit, di ba? So, kailangan din yon. Tapos, support mo pa sa pamilya mo. Na-imagine mo kung itutotal mo yan, nasa 34,000. Tapos, ang sinasahod mo, 25,000. Negative po talaga. Kaya wag ka magtaka. Umabot po ang 5 years na instead nakakaipon, lumalaki yung utang or nakakautang or else break even kasi tinipid na ng tinipid ang sarili. Correct or correct? So, ako na po ang magsasabi sa iyo, no? Look at my eyes. Ako na po ang magsasabi sa iyo. Hindi mo deserve ang ganitong buhay. Pakisabi nga sa sarili mo. Hindi mo to deserve na laging kapos. Bakit laging kapos? Can you imagine po, ganyan po yung kinikita mo, 25,000. Tapos, ang nagagastos mo 35,000, 34,000. Paano na lang po, mentor, kung ang sahod ko ngayon, mentor, is 10,000 lang per month or 15,000 per month. Paano pa pagkasyahin? That's why, sabi ko nga po sa inyo kanina, may reason kung bakit ka naka-attend ngayon. Kasi can you imagine, narinig mo to? Magkakaroon ka ng realization dyan sa puso mo na ito pala ang dahilan bakit until now, 10 years na ako sa pagtatrabaho, 15 years na ako, 5 years na ako. Ito pala ang dahilan, Mentor Aldem, bakit hindi pa rin ako nakakaipon? Yes, yan ang dahilan. At hindi mo yan mabibreak kasi nga pangangailangan mo yan araw-araw. Kaya nga ngayon may reason bakit ka nakapasok. Kasi maybe this time, after this presentation ko, kakausapin mo yung taong nagdala sa'yo dito at tatrabahuin natin to ng seryoso. Yung ginagawa namin right now. Kasi ang isang tao, saka lang yan magtitake ng action. Ikaw mismo ha. Ikaw mismo or ako mismo. Saka lang ako take ng action na mag-join or magsimula nung naintindihan ko na yung reality ng buhay, yung totoong nangyayari. Which ito po ay totoong nangyayari po ito. This is numbers. Numbers don't lie. Katotohanan po ang ini-explain po dito. Na kapag ito po na ipasok sa damdamin mo, sa puso mo, believe me, bukas na bukas, magtitik ka ng action at gagawa ka ng paraan nang sa ganun hindi na paulit-ulit yung nangyayari sa buhay natin, sa buhay mo. Kasi sabi ko nga po, magtitake lang ng action ng isang tao kapag merong naintindihan at naintindihan yung totoong nangyayari sa paligid at totoong nangyayari sa reality ng buhay. Ngayon pinapaintindi ko sa iyo. Kasi galing po ako dito, kaya nga 8 years akong empleyado eh. Did you get my point?
Can you imagine po, ito po, ipapakita ko lang po to sa inyo. Isa po to sa mga nagising na sa katotohanan. Ito po si Jen, isa po siyang dating student. Parang kailan lang. Sino ang mag-aakala yung ganyang hitsura o tingnan niyo po. Pagastos sa parents, allowance. Sabi niya, kasi na-share namin to, sabi niya. Sabi ko sa kanya, Jen, bakit mo pa i-experience yung na-experience ko bilang isang empleyado for almost 8 years na walang nangyari? Kung pwede mo naman sisimulan ngayon yung ginagawa namin nang sa ganon, bata ka pa lang, pwede mo nang ma-experience yung magandang buhay. And to tell you honestly po, tong batang to, grabe po, at the age of 18 years old, hindi na po siya nag-work, galing pong isa pong student. At the age of 18 years old po, nakapag-travels kung saan-saan sa Pilipinas, tapos nakapunta po siya ng South Korea travel incentives na sarili niyang gastos. Can you imagine? Oh. So nagawa ng isang student, magagawa mo rin. Ito naman po, dating government employee, si Coach Marcy, o si Coach si Lynn, di ba? Na ito, parang swak-swak ito eh. Ang sweldo nito nasa 25 to 30,000, sabihin natin mga 20 to 25,000 ang sweldo natin. Sweldo nito kasi nasa government employee. Pero bakit siya nag-decide na ginawa ang business? But right now, yung dating kumikita ng 25,000 per month, right now, nagsi 6 figures per month. Can you imagine kumikita tapos naging millionaire circle? So bakit ganun mentor bakit nag-decision sila na ganun? Because na-realize na nila yung pinakita ko sa inyo kanina na, alam mo yun, na wala po talagang mangyayari sa empleyado kasi nga, mauubos lang po talaga siya sa gastos. Kaya ako po mismo si Jen, ito po si Coach Selena na nag-decide na gawin po talaga ang business. Because paulit-ulit na namin yung ginagawa, wala man din nangyayari. So katulad mo ngayon, government employee, sinubukan ng business natin ng bagong buhay. Ito naman po, dating gasoline boy. Isang gasoline boy na ang liit lang ng sinasahod, 7,000. Ito talaga, grabe din to. Kasi bakit? Nung nagsimula to sa business, hinanapan lang talaga ng paraan yung pag-join. Hinanapan ng paraan ha. Pero talagang nag-decide talaga agad to mag-full-time. Dala-dala nitong pera nung nag-full-time, 1,000 pesos. Nung nag-full-time siya, kasi ano lang talaga siya, ang lakasan lang talaga ng loob. Hinanapan niya ng paraan yung pag-join niya, yung package na in-explain sa'yo ng coach mo, ng mentor mo. I don't know kung anong package ang in-explain sa'yo. Pwedeng Enterprise, pwedeng Neoverse, pwedeng Megaverse, pwedeng Essential Pro. I don't know kung anong package ang in-explain sa'yo. Pero nung na-explain nito, ginawa ng paraan, and nag-decide talaga kasi ang liit ng sweldo. Nung nakita niya kung paano dito kumita, ay kaya ko yan, mentor. Tatabahuin ko yan. And ngayon po, part po ng Millionaire Circle, na awardan as Millionaire Circle, tapos nakapunta ng South Korea, nakasama ko to ng South Korea, nag-travel, tapos nakapunta ng Taiwan, nag-travel din to, tapos maglalabas ng sasakyan this coming February. Yung dating gasoline boy na 7,000 lang per month ang kinikita. Can you imagine? Ito naman po, isang professional dating teacher. Ang sweldo nito maybe nasa mga 25 to 30,000, pero bakit ginawa ang business? Kasi nakarealize din. At marami ding mga OFW na andito, maybe hindi ko lang naisama dito sa slides ko, pero ang daming OFW na nakauwi dito for good. Ito naman po, isang nurse by profession. Isang professional din po, pero bakit ginagawa ang business? Kung di ba may estudyante, may gasoline boy na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, may government employee, di ba? Tapos merong nurse by profession, ginagawa ang business. Can you imagine, nagagawa po nila? Next naman po, isang lawyer. Lawyer, classmate natin ito dito. Kumbaga, magkakasama tayo dito. Can you imagine? Ginagawa po ang business ng isang lawyer. Taga-ano ng batas, di ba? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin ngayon na medyo magdududa ka ng konti, mentor, nakakatakot namang sumubok. Yes, kinukongrats kita kung medyo natatakot. Kasi normal po yan. Kasi galing po ako dyan. Ako po mismo nakakaramdam ng ganon nung nagsimula ako. Pero can you imagine ba naman, lawyer or attorney,
Si Attorney Drew Magturo, isa po sa mga ka-business partner natin dito. Magiging ka-business partner mo, isang attorney. Can you imagine, ginagawa po ang negosyo part-time. So kung sino man po ang may karapatan magduda, ito po si attorney po. Siya po ang may karapatan magduda, correct or correct? Pero bakit hindi siya nagduda? Because yung negosyo na pinasukan mo ngayon, yung nakausap ka ng coach mo, ng mentor mo, totoo po ito. Reality speaking ha. Kasi gusto kong basagin yung nasa puso mo, nasa isip mo ngayon, na duda. Sa kakaduda natin, ilang years ka na sa pagtatrabaho, sa kakaduda po natin, wala tuloy nangyayari. Di ba pwede naman, imbis yung duda mo, palitan mo naman ng believe or believe sa sarili or paniniwala na pwede magbago buhay. Di ba? Kung ano yung naiisip natin at ano yung nararamdaman natin, yon ang binibigay sa atin, yon ang nangyayari, correct or correct? Kung lagi ang paniniwala mo at pumapasok sa isip mo duda, ay talagang magiging negative talaga ang buhay. Kung ang pakiramdam mo laging duda, talagang magiging negative talaga ang buhay. Pero kung ang pakiramdam mo, always believe ka, merong pagkakataon na pwede magbago ang buhay, naniniwala ka sa sarili mo na magbago ang buhay, palitan mo yung pakiramdam mo. Yung naiisip mo, palitan mo. Kasi ito pinapakita, at least may pinapakita ako sa iyo ngayon na isang lawyer nga naniniwala sa ganitong negosyo. Mas lalo ka dapat maniwala. Correct or correct? Oh, binalik ko dito para at least ma-realize mo, kaming lahat, yung nakita mo, ito yung nakita namin way back 5 years ago, way back 3 years ago. Nagising lang po kami sa katotohanan. Nung nagising kami sa katotohanan, wala na. Nilaban talaga namin. Tinudo talaga namin. At ito po ha, ako na lang. Di ba, 8 years ako empleyado electrical. Hindi pa kasali yung nag-gasoline boy ako, nag-water refilling station, nag-waiter ako, tapos naging tendero ako sa, hindi pa yung kasali, nasa 4 years din yon. So probably, nag-work ako ng nasa mga 12 years. Pero ang nilagay ko lang kasi 8 years empleyado ako sa pagiging electrical. Yan po talaga ito. Nung na-realize ko talaga na ito, wala na. Sabi ko, dito na ako sa negosyo. At ito po ha, sa 8 years na lang. Sa 8 years, di ba ako empleyado ako? Wala akong naipon, resibo lang ang naipon, tapos never ako nakapunta ng iba't ibang lugar. Pero can you imagine dito sa business na ginagawa ko na kung saan ako nagsasalita ngayon at ikaw nakikinig? Almost 6 years pa lang po ako sa company. Take note ha, 8 years ako sa empleyado. Tapos plus 4 years doon nung mga trabaho ko dati. Almost 12 years. 8 years empleyado, resibo lang ang naipon, walang nangyari. Pero dito po, magsi-6 years pa lang po ako sa company. Nakapaglabas na po ako ng Toyota Hilux na top-of-the line. Kapatid ko na isa, nakapagpalabas din ng Ford Ranger, isa pa akong kapatid. Tapos nakapag-travel po ako 5 bansa. Kumita na po ako ng milyon-milyon kahit papaano. Diba na ibigay ko na yung magandang buhay sa pamilya. Marami nang natulungan. Can you imagine, for 6 years lang, i-compare sa pagtatrabaho. Because may na-realize po talaga ako mismo. And napakaswerte mo kasi isa ka sa nakakita at nakapanood ngayon dito at narinig mo ako. So another realization para sa atin lahat na bakit ang tagal ko na sa work at wala pa rin po nangyayari. Ito, explain ko to about the inflation rate. Kasi may times kasi sa atin, sa buhay natin na di natin naiintindihan yung ginagawa natin dito sa ginagalawan natin sa mundo, lalo na pag nagtatrabaho tayo. Meron tayong tinatawag kasi na inflation rate. Kung si inflation rate, ito po ay law. Ito po ay batas na tumatakbo dito sa Pilipinas. When we see inflation rate, parang ganito, parang mabigyan kita ng example. Way back 5 years ago, yung price ng bigas, i-compare mo siya ngayon, mas mura po dati i-compare sa ngayon. Correct or correct? Tumataas po yung mga bilihin. That's what we call inflation rate. Natatalo tayo sa ganung mga percentage na. Para mas mabilis maintindihan, parang ganito po. Example na lang po, kung meron kang pera. Example, meron kang pera na 100,000 or 200,000. Nilagay mo siya sa bank. Nung nilagay mo siya sa bank, kasi inoperan ka ng magandang
percent na pwedeng tumubo yung pera mo. Sabihin natin, pag naglagay ka dito sa bank namin, kasi ang bangko negosyo yan. Pag naglagay ka dito sa bank namin, yung 200,000 mo, tutubo yan ng at least 1% per annum. So, per year. Di ba? Per year po ang per annum, no? So, more or less kikita siya, more or less, magkano lang din po kikitain? Nasa 2,000, 4,000 sa loob po ng isang ng isang taon kung halimbawa bibigyan ka ng 2% or 1%. Pero ang inflation rate ngayon, kung isi-search nyo po, inflation rate ay umaabot po siya ng 6% to 7%. Can you imagine? Yung tinubo ng pera mo is 1% or 2%, pero yung inflation rate ng Pilipinas ay 6 to 7%. Talo ka po ng 5%. Ibig sabihin, yung pera mo na ilalagay ngayon sa bangko, after a year, after 2 years, yes, 200,000 pa rin naman siya. 100,000 pa rin naman siya kung magkano yung nilagay mo. Pero talo ka na kasi nagmamahalan po yung mga bilihin. Tumataas po yung mga transportation, yung mga pamasahe, yung gasolina, yung pagkain, yung mga bilihin. Kaya pagdating ng 2026, 2027, liliit ang value ng pera mo. And that is example of inflation. Kaya huwag ka magtaka na right now, ganun pa rin po ang nangyayari kasi nga, this is, batas po ito na tumatakbo po sa Pilipinas. Wala po tayong ligtas dito. Wala po tayong ligtas. Okay po? Kaya nang sa ganun, makadagdag sa iba ng realization. Kaya pala, kasi minsan kasi may nasisharean din kami, or even ako may nasisharean ako na. Sir, di naman yan totoo, sir, kasi after 2 years, tumataas naman ang sweldo ko. Kasi sir, nagsimula ako, ang sweldo ko 10,000. Pero ngayon sir, na ako, 14,000 na ako. So ibig sabihin sir, after 5 years, tataas din ang sweldo ko sir. Magiging 20,000 na rin ako after 5 years. Example lang ha. Oo, totoo. Pwede kang tumaas. Pero ang reality ngayon sa buhay, konti lang naman ang itataas ng income ng sweldo. O sabihin na lang natin, kasi gusto mong makipag sa akin ngayon na, sir, di naman yung totoo sinasabi mo kasi ang katotohanan, tumataas naman ang sweldo every year, every year, every year. Oo nga, tama, tumataas. Kung nagsimula ka mag-work ngayon, 10,000, after 10 years, 20 years, sabihin natin, umabot ka ng 20,000. Tumaas nga, tatamaan ka dito sa inflation rate. Tumaas nga ang sweldo mo, pero tumaas naman ang inflation rate, tumaas ang mga bilihin. Ganon pa rin. Kung magkano ang sweldo mo na 10,000 last 5 years ago, pagdating ng 2020, 2010 or 2028, 2020, 2030 or 2028, the same pa din kasi nakakompute po yan. Nakakompute. Oh, alam nyo na kung paano tumatakbo ang inflation rate. Yan po ang dahilan, may effect din po yan sa pamumuhay natin. May effect din po yan kung bakit until now mas marami kang utang or mas maraming, kumbaga, na hindi nakukuha yung pangarap mo. So anong kailangan gawin? Magdagdag talaga ng extra income. Tama? So ngayon, pwede mong sabihin sa akin ngayon, mentor, sige, naintindihan ko na lahat, mentor. Na-inspire ako sa kwento mo. Marami. Sige, mentor, naintindihan ko na. Gustong-gusto ko na yan. Hahanap na ako ng paraan. Kaso nga lang, mentor, ito po yung problema ko. Gustong-gusto ko na, mentor, kaso nga lang wala akong pera. Yan po, marami. Tingnan mo dito, may nalaglag na naman sa upuan. Diba? To tell you honestly, direct to the point. Ito ha, tuloy-tuloy po tayo ha. Tuloy-tuloy ha. Normal po, ngayon, sa panahon ngayon, especially ikaw na wala ka pang ginagawang pagbabago or change na ginagawa sa sarili. Kasi kabi pa nga nila, kung paulit-ulit yung ginagawa mo at hindi pa rin nagkakaresulta, uulitin mo ulit. Ganon at ganon pa rin po ang magiging resulta. So, what I mean po, katulad ko po nung nagsimula ako, same kayo empleyado. When we see empleyado nga po, ulitin ko ha, ikaklaro ko, i-detail ko. When we see empleyado, may pangangailangan ka na. Ganito nga, pangangailangan, ang dami niyan. Tama? Kaya huwag kang magtaka, pag nasira nga tayo ng opportunity, wala ka talagang pangsimula or minsan, kulang or minsan meron man, pero nakalaan sa mga bagay na mas doon tayo ng mindset na mas kailangan. Correct or correct? Kaya sasabihin mo talaga na no ma'am, kasi bakit po? Ganun at ganun po talaga ang nangyayari. Correct or correct? So ngayon, ano ang dapat mong gagawin? Para nang sa ganun, hindi mo na ito masasabi lagi sa sarili mo na wala kang pera. Kasi matagal mo naman itong sinasabi na. Ang kausap ko ngayon ay hindi member. Ang kausap ko, ikaw po mismo na
i-welcome namin na maging part ng community. Ikaw mismo ang kausap mo. Ikaw mismo, yes, ikaw po mismo. Matagal mo na tong problema. Last 5 years ago pa, last 3 years ago, last 2 years ago, problema mo na to, nagkautang, di ba nangyayari pa, utang, bayad, utang, bayad, utang, bayad. Lalo na pag dinaanan ng problema, situation, emergency, talagang nakakautang, correct? So, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang pera. Nagkataon lang talaga, kaya walang pera kasi walang binabago at walang nababago sa ginagawa mo. Kaya nga, kailangan may babaguhin ka, may idadagdag ka para after 2 years, after 1 year, 2026, hindi mo nasasabihin na wala kang pera. Kasi may idadagdag ka na, kumbaga, work plus meron ka pang extra income, tapos ginawa mo pa yung negosyo, eh di kikita ka talaga. And direct to the point po, lahat naman po talaga nagkikita ng malaki, nagninegosyo, hindi po talaga nagtatrabaho. Correct or correct? O, mentor, sige, gawan ko ng paraan, naintindihan ko na. Kasi since pala, kailangan pala gumawa ng paraan para makapagsimula nang sa ganun, hindi pa ulit-ulit yung ginagawa ko, para hindi rin pa ulit-ulit yung resulta na meron ako. Kailangan akong may babaguhin or may idadagdag. Sige, mentor, naintindihan ko na. Pero mentor, another problema ko, busy kasi ako sa trabaho, nagbabantay ako ng mga bata, factory worker ako, mentor, nag-opisina ako. Wala akong time, mentor, paano yan? Pwede mo ba akong matulungan, mentor, na ma-realize ko din na nang sa ganun, magawa ko na ito bukas, magawa ko na ito mamaya, makapagsimula na ako. Sige, tutulungan kita. So pag sinabing no time, normal naman po talaga yan sa isang empleyado, sa atin, lalo na pag na-mindset tayo. Kasi nga, number one, ako i-detail ko to sa inyo. Pag sinabing no time, lahat ng tao naman talaga, mostly po ha, lalo na pag hindi pa sanay, ang sasabihin talaga sa atin, walang time. Kahit nga ngayon ha, kahit nga may mga times ha na kahit nanood na yan ng TV, nanood na ng TV, nag-cellphone na, pero pag tinanong yan, wala akong time pre. Tingnan mo, nanood na nga ng TV, tapos nag-cellphone pa, or else, may nakikita ka na nagtatagay sa labas. Pag in-invite mo yan or inano mo, ay pre, wala akong time. Tingnan mo, umiinom sa labas ha. Nagtutungga. Or nagsusugal. Andun sa sugal. Tapos pag in-invite ang opportunity, ay walang time. Tapos andun sa sugal. Minsan rason na lang natin to. Rason na lang natin. Pero ngayon po, tuturuan kita. O mentor, gusto ko po kasi turuan mo ako ngayon. Nang sa ganon, malaman ko kung paano ko i-maximize yung time na meron ako. Ito po, makinig ng mabuti. Di ba meron tayong 24 hours? Correct? Sa 24 hours na yan, pinaghati-hati natin yan. Yan po ay blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Correct po? Blessing na binibigay sa atin ni Lord yung 24 hours na binibigay sa atin. Bawat isang tao sa atin, even si Elon Musk, even yung pinakamayaman sa even si Bill Gates or kung sino man, Henry C., meron lang po siyang 24 hours parehas mo. Okay? So ngayon, at least maturuan kita kung paano mo siya i-maximize ganito po. Di ba meron kang 24 hours? Ang 8 hours doon, pantulog mo. Diyan mo kukunin yung pantulog mo, tapos, di pantulog, yan yung itutulog mo, ipangpahinga mo. Tapos yung 8 hours, siyempre yun yung pangtrabaho mo, kasi para mapakain mo rin yung pamilya mo, may panggastos ka sa sarili mo. Diyan sa 8 hours, for the meantime, part-time. Ngayon, di ba may remaining 8 hours pa? So, siyempre, yung 8 hours, hahatiin natin yun. Sabihin na lang natin yung 4 na oras, dyan mo kukunin yung sa pagligo mo, sa pagkain mo, sa pag-ihi mo, or ano yung mga miscellaneous time na kailangan mo siyang, kumbaga, gawin sa isang araw. Sabihin na natin, kabuuan ng buong 24 hours, may 4 ka na oras doon na gamit. Ito ang tanong, yung remaining 4 hours, saan napunta? Sige, sumagot ka dito sa comment section. Saan napunta yung 4 na oras? Kasi nga ituturo ko na sa iyo ngayon, tinuturuan na kita kung paano na siya i-maximus para hindi mo nasasabihin at magiging rason na no time. Okay, no time, tama? Actually po, lahat po tayo may oras. O, yung 4 na oras nga lang po. Di ba yung 4 na oras, lalo na kung OFW ka ngayon or andito ka sa Pilipinas, di ba yung 4 na oras, pwede mo siyang gamitin para sa negosyo, part-time? Which is yun yung ginawa namin. Na instead na gagawin mo ganito.
Manood ka ng Rapi Tulfo, mga episode na yan. Manood ka ng mga Korean drama na mga episode. Manood ka ng mga kung ano-ano dyan sa internet na hindi naman nagpapasok sa iyo ng income. O sabihin na lang natin, hindi man kasi maiwasan, mentor, kailangan naman, o doon mo ipasok sa 4 na oras. Di ba? 4 na oras sleep, 4 na oras sa pagtatrabaho, tapos may 4 na oras na miscellaneous. O magsingit ka doon ng konti doon sa panonood mo. Pero may 4 na oras na sulit talaga. Yung 4 na oras, pwede mo yan, dyan mo ilagay yung part-time mo, yung business, yung in-offer sa'yo ngayon ng coach mo, ng mentor mo. Para pag pinag-ipon mo yan, mag-ano ka ng calculator ha? 4 hours per day. I-times mo siya ng 300. 300 days, sabihin na lang natin 360 days. Sa loob ng 1 year, sabihin na lang natin, kasi bawas na eh. Sabihin na lang natin 300 na lang kasi bawas na. Patapos na yung 300. 400 times 300. Ilan yon? O, di ba? Nasa 12,000. Tama ba? 12,000? Correct. O, paki-compute nga. Para sigurado. O, 4 hours per day. I-times mo siya ng 300 days na lang. O, ilan? O, i-comment mo dito, dali. O, 1 to. Ibig sabihin, meron kang 1,200 na hours na nailagay mo sa loob ng isang taon. Eh, kikita ka dyan, bro. Kikita ka. Sa 4 lang na oras, sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin, can you imagine, meron kang work, sumasahod ka. May free wifi ka naman dyan. Eh, may cellphone ka naman lang, i-maximize natin. Kahit 4 hours a day lang, i-times mo siya ng 300 days. Meron kang 1,200 hours. Yung 1,200 hours, kung alam mo lang, makakapagbigay sa'yo yan ng additional income sa sarili mo at sa pamilya mo. Did you get my point? Yan. So, naturuan na kita kung paano para hindi mo na sabihin na no time. Oh. Hindi ko yan linya. O, hindi linya. Ako, linya ko ba to? Electrical man ako, day. Dong. Ako po ay electrical. Ang alam ko po ay electricity. Kung tatanungin mo ako, what is voltage? What is current? What is electricity? Masasagot kita. Based on theory. Kung pa-installin mo ako ng kuryente sa buong bahay mo at sabihin mo, Master Aldem, magkano kaya ang magagastos dito? Magkano kaya ang load? Ilan kaya ang loads dito? Kukumputin ka based on Ohm's law. So kaya kitang sagutin about electricity. Kaya ko mag-install ng buong bahay na Kaya kong pailawin. Pero ganito na magsasalita. Alangan naman makina kaharap mo, sasagot, kakausapin mo yung makina. O, kailangan umandar ka ha. Kailangan mag-ayos ka. Kailangan wag ka mag-trouble na. Baka ma-troubleshoot. Alam naman, kausapin mo yung makina. Hindi man yung sasagot. So, hindi ko siya linya. Pero nga, sa tagal ko doon sa ginagawa ko sa pagtatrabaho na linya ko, wala mang nangyari. Itong hindi ko linya, nagbago buhay ko. Eh, di ba, hindi naman to sa ang buhay, hindi naman linya-linya eh. Kasi marami na mga nakagraduate ng teacher na, alam mo yon, ngayon call center. Ang dami nga nakagraduate ng mga business entrepreneur, di ba, business ad. Pero ang trabaho ngayon, sales lady sa mall. No? Or, yung tawag dyan, call center. Hindi man linya. So it means ang buhay, hindi kailangan linya. Kung saan ka pwedeng kumita at matulungan mo yung sarili mo para magkaroon ka ng freedom, and time freedom, and financial freedom, linyahin mo. Correct or correct? Wala na tayong lalo na 2025 na. Lumalakas na yung AI ngayon. So dapat hindi mo na to rason. Sasabihin mo pang hindi ko to linya. Correct? Babalik ako dito, patapos na. That's the reason kung bakit ka naka-attend ngayon. Binalik ko lang sa simula. I know for sure man na-realize ka. Tama or tama? I know for sure maluwag sa damdamin mo ngayon. At may na-realize ka. This is it. Ito na mentor, sisimulan ko na. Bakit po? Sabi ko nga po, ganito po ha. Tanggalin ko lang yung screen share.
Ulitin ko po sa lahat ng andito. Right now po ay January 2025. Ipaparealize ko ulit sa iyo na sabihin ko na may rason kung bakit ka nakapasok right now. O ask me why. Bakit may rason talaga siya. Aside sa naintindihan mo ako, aside sa napanood mo ako. Eto po, pakinggan mo ako ng mabuti. Ilan tayo dito? Nasa 600 po tayo. Can you imagine po? Sa dami ng tao na pwedeng ma-sharean at masendan ng link. Like for example, dito sa Pilipinas, ilan ang bilang natin? Nasa 120 million population sa buong Pilipinas. Ang OFW naman ngayon around the world, based on statistic to ha, nasa 30 million po ang OFW around the world. So ang dami pong Pilipino. Ang daming kapwa Pilipino-Pilipina. Buong mundo naman po, yung tao buong mundo nasa mga 7.8 or 8 billion population po sa buong mundo. Can you imagine? Sa ganun kadaming numbers ng tao, ikaw ang isa sa nakapanood, nakakita, nakarinig, nakarealize, nakapasok, natendan, tinanong. Sa dami ng tao sa buong Pilipinas, 120 billion. 8 billion population sa buong Pilipinas. Ikaw yung dito. Merong purpose bakit ka napasok. Ibig sabihin, isa ka sa nabigyan ng tuling, isa ka sa kinol out. Isa ka sa kinol out na ikaw yung magbabago ng buhay ng pamilya mo, ikaw yung magsimula. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. Hindi ko alam kung inaway ka ng pamilya mo. Hindi ko alam kung pagod ka. Hindi ko alam kung naaabuso amo mo sa ibang bansa. Hindi ko alam kung doble-doble ka pa. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, isa ka sa nabigyan ng pagkakataon na marinig ito. Isa ka sa nabigyan na tinawag dito para ikaw yung magsimula na baguhin ang buhay mo para nang sa ganun mabago din ang buhay ng buong pamilya mo. Again po, yung nag-invite sa'yo, tulay lang po yan. Ako po mismo, tulay lang po ako na hindi sa'yo ang loob. Pero wala pong ibang nagbibigay sa'yo ng opportunity kundi yung nasa taas na isa ka nga na nabibigyan ng pagkakataon ngayon na pwedeng mabago ang buhay kasama ang buong pamilya. With that, thank you po ako po na nakapagbigay ako sa inyo ng inspiration, nakapagpa-realize ako sa inyo ngayon. Thank you very much po. See you po sa next event po natin. Back to our house. Bye-bye po. This is Master Alden. Yes, ayan. Thank you so much, Mentor Aldem. Of course, sobrang siksik, liglig ng wisdom and inspiration indeed. Ayan, so as expected, talaga pong sobrang daming na-inspire. Ayan, of course, pasalamatan po natin ang ating mentor dyan po sa ating chat box. And of course, before we let you go, Mentor, and mag-selfie din po muna tayo, mag-picture dito po sa ating event para po at least meron tayong remembrance. And of course, again, we are giving thanks, Mentor Aldem, sa sobra pong galing na yan, event natin tonight. Ayan. So of course, starting tech and whenever you're ready po. Ayan. Okay. So ako na lang po mag-count. 1, 2, 3. Okay, so thank you so much, Mentor Aldem. And of course, until next time. And sa lahat po ng mga participants natin, please do make sure to get back to that person, di ba? Balikan mo yung tao na nakapag-share sa'yo ng link na ito para at least makapag-reach out ka for the next step. And kung ikaw man is already part of the team already, alam mo na. I'm sure, hindi ko na uulitin, hindi ko na dadagdagan, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Alright? So of course, thank you so much po. And once again, this is Coach Rosil Ziayanto saying happy changing lives. Thank you so much. Until next time. Bye! Gangsters.
Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. Got to blame it on Jesus. They ain't ready for me. I'm a dangerous man.